Yun, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay July 3, 2025. Sports muna tayo. Hindi, joke lang ano. Kasi meron pong naghahamon ng suntukan pumalag po yung hinahamon niya. Ang tinutukoy po natin si Acting Mayor Baste Duterte at saka si PNP Chief General Nicolas Torre III. Pero alam po ninyo mga tol, ito pong bangayan ng dalawa, matagal na po ito Simula po nung napunta sa national position sa PNP, ito pong si General Torre in particular nung siya po ay maging hepe ng Davao Region Police Office. Kaliwat kanan na po ang nagiging palitan nila ng maanghang na salita. Pero mukhang sa ngayon masyado pong nagiging seryoso na talaga, no? Pero bago natin puntahan yung kaugnay na balita ng suntukan nila, eh mag magbalik muna tayo sa nakalipas na panahon, ano? Ayoko na sanang patulan ito mga tol kasi sabi ko nga sa inyo kapag kausaping Duterte, hanggat maaari, ayoko na pong pag-usapan except doon po sa mga pressing issue talaga nila katulad po ng ICC ni Rodrigo Duterte, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at yung kanyang criminal liability if possible and disbarment case sa Korte Suprema. Pero other than that, ayoko na sanang pag-usapan. Kaya naman natin to tinatalakay ngayon, hindi po para sa mga Duterte kung hindi po para kay General Torre. Nagegets ninyo ngayon ang point ko dito? Kasi as long as pinag-uusapan ang apelyidong Nicolas o pangalang Nicolas Torre, mas nakikilala po ng publiko si General Torre. At malaki po ang maitutulong nito sa kanya sa hinaharap, lalong-lalo na kung siya po ay papalaot sa politika sa 2028. Tandaan po natin, ang kanyang stint bilang Chief PNP ay hanggang sa susunod na taon lamang. Thereafter, tapos na po siya. Maliban na lamang kung after a year ma-appoint siya sa gabinete o sa ilalim ng administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung politika po ang pag-uusapan, ito po, pabor na pabor kay General Torre. Hanggat mainit po sa kanya ang mga Duterte, yun ang hindi nakikita dito ng mga Duterte. Habang pinapansin nila si General Torre, lalo lamang nila itong pinapasikat. No? Balikan po natin ang mga pangyayari sa nakalipas po na panahon. Noong August 14, ayon po sa Remate Online, General Torre versus Mayor Baste. Nagiging personalan na ang lumalalang alitan sa pagitan ni Davao City Mayor Sebastian Duterte at Police Regional Office 11 Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III. Nagsimula ang kanilang sigalot nang sabihin ni Duterte in public na sasampalin si Torre matapos i-reshuffle ng general ang City Police Force na ikinagalit ng alkalde. Biruin ninyo, una, mananampal. Ay! Mananampal. Sabi ng mga kritiko, ay, bading ba to si Baste Duterte? Bakit mananampal? Kaya ngayon, manununtok na siya. Ayon sa miyembro ng Philippine National Police Academy, again 2024 po itong binabasa kong balita, tagapaglunsad class of 1993, ang kriminalidad ay dinodoktor para lumabas na mababa o walang krimen sa lungsod. Matapang na hinamon ni Torres si Duterte na sampahan siya ng kaso sa kanyang pahayag na hinuhokus-pokus ang laman ng blatter para magmukhang peaceful ang Davao City. Kung saan patungo ang tumitinding away ng dalawa ay di natin alam. Pero ngayon, alam na natin. Sige, talon po tayo ng balita. Okay? Ito po ay balita anong petsa po ito? August 6, 2024. Sabi po dito, I just presented facts. Davao City Police Chief challenges Duterte to sue. No? Sinabi niya na pinapakita niya lang daw po yung kung ano yung katotohanan. If I lied in something official, that is perjury. And that can be filed in court. So, file in court against me. Dahil yan ay isang criminal offense. Tanong niya sa tatay niya. Yan I just presented facts. Okay? So, kung sa tingin niya ay kasinungalingan, pailan niya ako ng kaso. Torres said politics is inextricable from public governance and relented that the mayor does have to uphold an image for the public. Public governance is politics, di ba? So hindi po talaga mawala yun. Kailangan niya magpapogi sa kanyang mga constituents. He has to do what he has to do. But as far as I'm concerned, I'm just doing my job. I would like to believe na I'm doing the right thing. Pahayag po yan ni General Torre noong August 2024. At marami pa pong mga pagkakataon lalong-lalo na nung na-appoint na po bilang Chief PNP ito pong si General Torre.
parang hindi yata tumitingin sa kasaysayan talaga itong si Baste Duterte. Sabihin ba naman na bigla na lamang daw pong naging 4-star general itong si Nicolas Torre. Nakalimutan niya na kung meron mang gumawa noon from 1-star general, tatay niya yon dito kay Ronald De La Rosa. Ito pong si General Torre, dumaan po ito sa 2-star. Naging director po ito ng Criminal Investigation and Detection Group O kaya dito sa balita po nung June 4, 2025, ipinaalala ni General Torre kay Baste na 1-star general si Bato nang gawing PNP chief ng kanyang ama o si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, punta na po tayo dito po sa kasalukuyan. Kasi sabi nung Remate Online kanina, hindi natin alam kung saan patutungo ito. Ngayon, alam na natin. Nagamo ng suntukan itong si Baste Duterte at kumasa ito pong si General Torre. Ang tanong na lamang kung matutuloy yung charity boxing na ito, kung matutuloy O, panoorin muna natin ito. Ayon po dito, Mayor Baste may matapang na pahayag versus General Torre. Ni Torre, hindi makikinig sa akin, he will not cooperate, then it's up to them. Okay? So, sinabi naman ni Torre na may 3-minute response, sana ma-feel ng mga Dabawenyo. But, tingin ko, gagawin yan, harassment lang talaga. Dura Torre, Mr. Torre, sanay na ako sa iyo. Sanay na kami sa iyo. Kinidnap ko nga yung tatay ko Okay na yan. Now, just do whatever you want. You have 2 years until finding mo candidacy sa 2027. So, at saka may kaso ka na ngayon Think about it. Gusto mo harasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman. We have that position pero masuntukan tayo. Ano ko makaya, dita? Ganun lang. Suntukan tayo, But, you're a coward. Sige. You are nothing without your position. Sa totoo lang. Nagmamatalinuhan ka lang. Yan ang talaga ginagawa mo. May trimming interest. Makasingit lang. Parang Manny Pacquiao versus Mario Barrios to. Si Barrios ay 32 years old. Si Manny Pacquiao ay 46 years old. Si General Torre ay 55 years old. Si Baste Duterte ay 37 years old. parang mauulit Magkano kaya pay-per-view rito? Kasi doon sa pay-per-view kay Pacquiao, 499 pesos Response ka may nakaabang na dyan. Nakita ka talaga ng media. Kawawa ka naman sa totoo lang. Sigurado maraming manonood dito mga tol. Meron nga po si Colonel Habunok Harold, ayan, Kabunok. Sabi ni Colonel Kabunok dito. Guinness World Record ang maitala dito kung ang boxing match ay maglalaban ang Vice Mayor, ngayon Acting Mayor at Chief PNP. Malaking revenue nito sa dami ng marites na makikiusyoso sa pay-per-view. In effect, maraming matutulungang typhoon victims dahil sa malaking venue. Pero I hope na joke lang ito. Tawa si Colonel Kabunok Tuloy po tayo dito. Okay na yan. Yung 3-minute response mo, prove it. Prove it to the Davaoenos. Okay? So sabihin, kayo PNP. So sabihin nyo, hindi na safe ang Davao. So ako ba ang polis o kayo? Kung sa index, ang Davao City is third to Chiang Mai in Southeast Asia, why cannot you maintain that? If you cannot maintain that, that means you're not doing your job. That means the PNP is not doing their job. Yung mga kasama ni Baste Duterte, hindi ko mawari kung matatawa, naiilang, maiihi sa kanilang mga salwal. Pero iba, binabanatan kasi nung acting mayor nila, Chief PNP. Kung nangyari yun, who is to blame? Ako o ikaw? Yung back to you mo, hindi ka na nga sumagot. Sarap talaga akayin. Totoo lang. Pinapalagan ka na ngayon. Tingnan natin. Antabayin namin kung ano sasabihin mo ngayon doon. May kalbayo kung sabi ka, no? May may issue ka na doon iba yung iba yung ambition mo sa buhay. You're not, I don't feel that you're here to serve and protect people. Wow. You are here to forward your ambitions. Wow. Particularly, kung sino ka man sa administration ni Ferdinand Marcos Sr., you are the General Bear. General Bear. If you do not know history, read it. Sige. It's there. Ituro mo na for all. Ituro mo na sa amin. Sino ba si General Bear? Anyway. Sexy Maliwanag naman. Gusto niya makipagsuntukan talaga. Ano tugon dyan ni General Torre? Pakinggan na po natin ito. Mga urot talaga kayo Pero tamang-tama dahil
marami ang nasalanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this moment or this opportunity for to raise funds in a Pwede. Kung hindi mapagbigyan sa Araneta Coliseum, no, kung walang promoter, nandiyan si Makagago. Kilala niyo si Makagago, di ba? Nag-handle ito ng mga boxing exhibition, na particular ng mga YouTuber. Pero magle-level up dito si Makagago ngayon. O Makagago, dapat maitag natin si Makagago dito sa video na ito eh. Baka pwedeng pangunahan mo ito para yari ka rin. Pangunahan mo. I-organize mo to, Makagago. Meron ka lamang ilang araw. Wednesday ngayon. Sabi ni General Torre, Sunday dapat ha. Tapos na ba yung PBA Finals? Kasi kung hindi pa tapos ang PBA Finals, occupied pa ang Araneta pag nagkataon. charity boxing match. This coming, kung para mabilis, this coming Sunday sa Araneta, 12 rounds. Pwede. 12 rounds sa sundukan para maganda. At para medyo marami-rami ang ma-raise natin. Siguro you can find sponsors per round, may mag-sponsor. So, let's place their merchandise. Maganda yung layunin ni General Torre dito. Charity boxing fight, ano? Makapag-raise ng pondo para sa mga kababayan natin na nasa lanta po ng habagat at bagyong Krising. Before each round. So, 12 rounds para medyo marami-rami ang sponsor. Marami tayong may raise na pondo. Sir, can you give us a background? Naghamon ba siya? Paano ba yun nangyari? Well, I was informed at nakita ko rin sa social media na naghamon siya ng suntukan. And, well, sa atin naman, whether it's serious or not, sa atin, let's just put this on a better use. Kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan yan, boxing na lang para madaling iset up at gawin natin this coming Sunday, 9 o'clock. I'll be there in Araneta. I'll ask Araneta to set up a boxing ring. Hopefully, they will oblige. Kung wala naman, di maghanap tayo ng kung saan gym ang gusto niya. So, nakikita ko yung mga comments sa social media. Bakit kailangan mong patulan si Buster? Ay, hindi ko naman siya pinapatulan. I just see this an opportunity para makatulong sa ating mga kababayan. Kaya sigurado maraming sponsor nito and everything that, all the process that we'll raise, we will donate to charity. I'll donate to charity kung ano man ang maging part ko rito. At para sa mga nasalanta ng bagyo at baha ngayong nakaraang masamang panahon na ito. Sir, kung Sunday na, may pa ba para mag-practice? Hindi naman kailangan, sa tingin ko naman, charity boxing match, kung magkasakitan, konti lang yan. Unless, lakasan lang na loob yan. Sa akin naman, well, pareho lang naman kami siguro walang practice. O baka kung nag-practice siya, okay lang din. Let's see. Kailangan mo mag-practice. Bukas, I'll just leave the gym a short while. Mga siguro 9 o'clock. Tingnan ko lang dyan sa ating PNP gym. Baka mapag-workout ako ng konti. 12 rounds para marami tayong ma-raise na pondo. After this, are you hoping na matundo ka na itong Hindi naman. I am on my part naman. Again yung pagkakataon na ito, pabor na pabor kay General Torre. Kasi si General Torre, PNP chief, pero hindi siya kilala sa mundo po ng politika. Habang pinapansin siya ni Baste Duterte o sino mang mga Duterte, lalo lang nilang pinapasikat si General Torre. No? Kaya kapag ka ang pinag-uusapan, si General Torre, i-content natin. Pasikatin natin lalo. Kasi malaki po ang posibilidad nito na maging politiko ito at karapat-dapat po na maging politiko ito. Dapat maging senador ito. Para yung 142.7 billion pesos na insertion sa budget, makita niya katulad ng nakikita ngayon ni na Senator Lacson at Soto. Ngayon, merong pag-aanalisa si Ramon Tulfo dito mga tol. No? At mukhang may basihan tong sinasabi ni Ramon Tulfo. Kanino kayo pupusta? Nakalimutan kong ilagay dito sa poll ha. Kunyari, pupusta tayo kunyari lamang, no? Sino ang mananalo? Lagay natin sa baba. Si General Torre o Acting Mayor Baste Duterte. Sige, pakisagot niyo po yung ating poll dyan. Kasi merong peerless forecast itong si Ramon Tulfo Puntahan natin yung post ni Ramon Tulfo ako, nung una sabi ko, nag-uusap kami, minessage pa ako ni Top Wife Sabi niya, totoo ba to, dear? Oo, totoo yan. Pinalaga ni General Torre. Tawanan kami parehas Pero sabi ko, baka matalo si General Torre dyan kasi age does matter. 55 years old na si General Torre. 37 years old pa lang ito si Baste Duterte. Di hamak na mas bata. Pero may analysis
si Ramon Tulfo at mukhang nagbago isip ko. Pagpupusta ako ngayon kung sakali, kay General Torre na ako. Bakit? Kasi sabi dito ni Ramon Tulfo, basahin natin kung matutuloy ang suntukan ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte at PNP Chief Nicolas Torre, kanino ka pupusta na mananalo? Sa pagtanggap ni Torre sa hamon ng Acting Davao City Mayor, sinabi ng PNP Chief na dapat tumagal ang laban ng 12 rounds. At ang gusto ni Torre sa Araneta Coliseum pa man din ang labanan. Sino ang makipagpustahan sa akin na ang mananalo ay si Torre? Torre si Ramon Tulfo, Torre siya. Baka sa first round pa lang ay knockout na si Baste. Bakit kanyo? Dahil abusado si Baste sa katawan niya. Hindi sa akin nanggagaling to, Baste binabasa ko lang tong panulat ng kaibigan ng tatay mo. Bukod sa iyot ng iyot gabi-gabi, nagpupuyat at naglalasing si Baste. Madalas hapon o maggagabi na kung pumasok si Baste Duterte sa kanyang opisina sa City Hall dahil sa hangover gawa ng kalasingan. Kaya tambak ang mga papeles na kanyang pinipirmahan sa kanyang lamesa. Paano siya tatagal kay Torre na madalas ay nagwo-workout o nag-e-exercise, di ko mabigkas sa Tagalog madalas nag-ehersisyo yon tuwing umaga. Sino ang papalag ngayon? Pustahan. Joke. Raymina Lopez, maraming salamat po sa inyong super sticker Maraming salamat po sa inyong super sticker. Ngayon, nagbago na yung isip ko doon, mga tol. Ay, hindi na ako pupusta kay Baste Duterte. Hindi na ako pupusta kay Baste Duterte. Kay General Torre ako pupusta. Kahit may edad, sigurado, bagsak to. Kasi gabi-gabi naman ng saka lasing ng lasing di ba? Hina talaga resistensya niyan. Bagsak kayang kay General Torre. Nakakatawa tong nangyayari, Pero, again, pabor na pabor to kay General Torre, mga tol. Okay lang na i-content natin to. Baste Duterte, sige, pasikatin mo pa si General Torre. Lagi mong pansinin para lalong na pag-uusapan ng mainstream media. Si General Torre, kung tutuusin, nagtatrabaho lang naman ito. Nung nakaraang araw nga, nung Lunes, di ba? Siya ay nagpa-press conference tapos inilahad niya yung accomplishment ng ating PNP uli. Bakit? Yung isang Chinese national na involved sa samot-saring krimen dito sa bansa, nahuli. Wanted po yun. Nahuli. Papasok sa bansa, muli na naman siguro manggugulo, nahuli po ng PNP. Kaya habang pinapansin mo, Baste Duterte, itong si General Torre, lalo mo lang siyang tinutulungan. Di ka ba nag-iisip ng tama, Baste Duterte? Ikaw na mismo nagsasabi, gusto lang ni General Torre ayon sa'yo na i-push yung kanyang ambisyon at maging politiko sa hinaharap. Pero tinutulungan mo, di ba? Di ka ba nag-iisip noon? Lynn Hirakawa, maraming salamat po sa inyong super sticker Sa lahat ng ating mga manonood, maraming salamat po sa inyo. Kasi kung nag-iisip talaga ng tama, itong mga kritiko ni General Torre, hindi nila pasisikatin ito. Every now and then, na pinapansin nila, lalong sisikat si General Torre. Ako nga, di ko na pinapansin yung nagpapapansin ng pusit di ba? Ang daming mga pananalita sa harapan ng publiko noon, pero di na natin kinokontent dito. Kasi bakit? Every now and then, napapansinin yon yung kanyang mga sinasabi kay Pangulong Bongbong Marcos, lalo lang natin silang tinutulungan, negative publicity is still publicity. Ganun lang po kasimple yon. Ngayon, puntahan po natin ang naging press conference ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Estados Unidos. Kapihan with media in Washington, D.C. Panoorin po natin ito, mga tol. Good afternoon. As I'm sure you all know, we just came back from the White House for a meeting with President Trump. And in that meeting, we covered very many subjects. The first part of our meeting at the White House was in the Oval Office, and most of that was actually televised, so I needn't take you through that. But before the press was allowed in, again, he was very inquisitive about how the situation in our country, what are the threats that we have to worry about, and how are the other countries around ASEAN, Asia Pacific reacting to what's going on in West Philippine Sea. He asked us many questions about the situation, including
the status of the different militaries around the area. So we had a we covered a great deal of ground. Now I think I can already tell everyone, as it's come out already, that we managed to bring down the 20% tariff rate for the Philippines to 19. Now, 1% might seem like a very small concession. However, when you put it in real terms, it is a significant achievement. There's more to be spoken about with the United States concerning the tariff rates and our trade deals. So Makasingit lang ano. Actually, yung 1% na pagbaba sa tariff rates, pinapansin yan ngayon itong si Senator Amy Marcos. Pero alam po ninyo, ayoko na pong patulan si Senator Amy Marcos Kasi para po sa akin, malinaw na po na siya po ay hindi talaga makakatulong sa kanyang kapatid. No? Hayaan na lang po natin sa kanyang mga sinasabi. Ang mahalaga, malinaw po sa atin na maganda po ang layunin ng ating Pangulo para po sa ating bansa at sa bawat Pilipino. that I think is so we have a 19% rate coming from for imports coming from the Philippines into the United States, and however, comparatively speaking, we are still doing more. They told us that it is because of the special relationship between the Philippines and the United States. So that's the gist. I'm sure you have questions about it, and I'll open the floor. But before we get to that, I have with me the latest report, an update on Cuisine. We already have 487,964 families affected. 49,617 people are inside 500 evacuation centers, and there are 2,790 families who are staying outside of the evacuation centers, who are obviously being serviced by the DSWD for their needs. Relief goods have been supplied. We have, unfortunately, we have to report the casualties. There are 6 dead so far, 5 injured, and we have 8 missing people. And the rains have not really stopped. The floods have not subsided in Metro Manila, especially in Metro Manila. Pero Yung iba pong unfortunate na pagkawala ng buhay dito kung tutuusin, kapabayaan no? Kasi katulad po nung hindi natin ikinasasaya ang mga pangyayari nito, nakalulungkot po yan. Pero hindi rin natin sinisisi yung mga nawalan ng mahal sa buhay o yung mismong nawala ang buhay. Ito po ay sinasabi lang natin para po bilang paalala sa mga susunod na pagkakataon na mag-iingat talaga ng labis. No, bakit? Ang lakas po nung current. Doon po sa tulay na kanyang tatawiran, talagang durumaragasa po yung tubig. Lagpas po sa balakang, abot ng dibdib na yung tubig. Ang ginawa po nung driver, kasama po yung nadamay patuloy yung kanyang sakay, tinawid niya po yung tulay sa paghahangad siguro na makauwi, tinawid niya. Ang problema, pagdating po doon sa mismong tulay, dahil sa sobrang lakas po nung agos ng tubig, tinangay po sila. Kasama po yung sasakyan. Tapos nung dumating na po yung rescuer, wala na pong laman yung sasakyan ng makuha. No? Siguro, nakalabas pa yung dalawa, pero dahil sa lakas po ng current, hindi nila kinaya, nalunod. Yung isa, hindi pa po natatagpuan. I do not know sa latest news ngayon. Pero yung driver mismo, natagpuan na at wala na po siyang buhay. Maiiwasan sana yung mga ganong pagkakawala ng buhay kung labis po ang ating pag-iingat. No? Huwag nating isusugal yung ating buhay sa isang bagay na hindi po tayo sigurado. Lalong-lalo na kalikasan po yung kalaban. kahit sa ibang lugar, ganun din. Meron pa rin flooding. 1,875 areas have reported flooding. Region 1, 2, 3, CAR, NCR, Calabarzon, Mimaropa, 5, 6, 7, 9, 10, and 11, 12, Caraga and Barn. Debris incidents, fallen debris incidents, we have 9 rain-induced landslides, collapsed structures, etc. So I can provide you with these statistics later on.
1,486,876 people are being served. I-forward natin mga tol sa question and answer. He also indicated a lower tariff of 19%, as he said. Can we do something about the market? Thank you. Although he also said that the Philippines is going open market with the United States and zero tariffs. Can you elaborate more on this? He also said that, The Philippines is going open market with Yes. the United States. well, and there zero were certain markets for they were asked to be open that are present that were presently in this right now are not open. The major areas that he said were automobiles. Because we have a tariff on American automobiles, we will open that market and no longer charge tariffs on that. So there's several, but also the other side of that is an increased importation from the United States for soy products, wheat products, and pharma, actually, medicines, para makamura naman yung maging mas mura yung gamot natin. So we are coming to those arrangements. There's still a lot. Anyway, abangan na lang natin sa balita po yung summary nito pong kapihan with the media sa Washington DC. Now, sa ngayon, pansamantala muna tayo magtatapos ating live streaming at itutuloy po natin yung